Kung noong isang taon naglipa na ang mga higanting tropical swallowtail moth, may mga bagong mariposang namataan ngayon. Kilalanin natin ang mga atlas moth. Kuya Kim, ano na? Tila nagliliparan ngayon sa social media ang naglalaki ang mga moth o mariposa. Ang mga pakpak ng isang ito singlapad ng palad. Ang mariposa, namataan ni Eileen sa kanilang bayan sa Carmen, Davao del Norte. Nagising po yung dalawang anak ko. Paglabas nila, nakita po nila dito sa gilid ng bahay namin. Marami po siyang color. Kasi laki po ng isang palad yung pakpak po niya. Surprise kasi first time po nakita namin yung ganong kalaki. Kuya Kim! Ano na? Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang namataan ni Eileen sa kanilang bakuran, isang Attacus atlas o atlas moth. Nabibilang sila sa family Saturniidae ng mga Lepidopterans. So magkakasama yan, butterfly, moth, and itong mga Saturniid or mga Attacus moth, ang characteristic nila, yung mga markings nila sa kanilang pakpak. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kanilang mga pakpak ang hugis at disenyo sa dulo nito na kahawig ng ulo ng ahas. Ginagamit nila ito para takutin ang mga predators. Ang Attacus atlas o atlas moth ang isa sa pinakamalaking moth sa mundo. Ang mga pakpak nito maaaring umabot sa 25 hanggang 30 centimeters ang lapad. Halos kasing laki ng isang maliit na ibon. Their given size, that's equivalent to stored energy. May super sensitive na antena ang mga lalaking atlas moth. Ginagamit nila ito upang maamoy ang pheromones ng babaeng moth mula sa malayong distansya. Alam niyo ba na ang matatandang atlas moth hindi na kumakain? Kapag naging ganap na moth na kasi sila, wala silang maayos na bibig para kumain. Nabubuhay sila gamit ang energy na ipon nung sila ay higad pa lamang. Yung mga adult na Attacus moth, ang buhay nun 1 to 2 weeks lang. Kasi nga hindi sila kumakain. Ang main purpose lang nila is to find a partner, makipag-mate, and then breed. Later on, mamatay na rin sila. Pero bakit nga ba naglipa na ngayon ng mga mariposa sa Pilipinas? Yung kanilang life cycle from egg, papuntang larva, pupa, then adult, usually it will take 3 to 3.5 months. Na usually, nagko-coincide sa changes ng panahon sa Philippines. We are a tropical country, so hindi tayo 4 seasons. Meron lang tayong dry and wet. Pero every time na nag-change from dry to wet or wet to dry, nagsispike yung sightings nila kasi yung changes ng weather, yung panahon na yon, sumasakto yung paglabas ng mga adult. Laging tandaan, ang bawat mariposa lumilipad, paalala ng bawat nilalang gaano man kaliit o kalaki. May mahalagang papel sa kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.